Damian Lillard mawawala indefinitely dahil sa blood clot sa binti at Eric Spoelstra pinrangka ang epekto ni Butler sa Warriors. Ang star ng Milwaukee Bucks ay na-diagnose na may deep vein thrombosis o pamumuo ng dugo sa kanyang kanang binti at hindi matitiyak kung kailan siya makakabalik ayon sa anunsyo ng team nitong araw. Si Damian Lillard ay kasalukuyang umiinom ng pampanipis ng dugo upang mapanatiling matatag ang kanyang kondisyon habang patuloy na sumasailalim sa mga pagsusuri. Wala pang tiyak na timeline ang Bucks para sa pagbabalik ng kanilang star guard dahil nakatuon sila sa pagtiyak sa kalusugan ni Lillard at pagsisimula ng proseso para sa kanyang ligtas na pagbabalik sa paglalaro ayon sa pahayag ng team. Ang kalusugan ni Damian ang aming pangunahing prioridad ayon kay Bucks General Manager John Horst. Suportado namin siya sa bawat hakbang ng mahigpit na proseso upang matiyak na ligtas siyang makakabalik sa laro. Ayon sa mga doktor, napakaliit ng posibilidad na maulit ang ganitong sitwasyon. Nagpapasalamat kami na agad itong natukoy at nagamot na nakakatulong sa kanyang paggaling. Bago ang anunsyo nitong araw, na-miss na ni Lillard ang tatlong magkasunod na laro habang nasa 5-game road trip ang Bucks. Inanunsyo rin na hindi siya maglalaro sa laban kontra Denver Nuggets ngayong Huwebes matapos ideklara ng team na may iniinda siyang right calf strain. Sa kanyang 58 laro ngayong season, nagtala si Lillard ng mga average na 24.9 points, 4.7 rebounds, 7.1 assists, and 1.2 steals. Ang pagkawala ni Lillard ay isang malaking dagok para sa Bucks na kasalukuyang lumalaban para sa mas magandang pwesto sa playoffs ng Eastern Conference. Pang-5 ang Milwaukee sa East, 2 laro sa likod ng Indiana Pacers para sa home court advantage sa unang round at kalahating laro lamang ang kanilang agwat sa Detroit Pistons para sa pang-6 na pwesto. Si Lillard ang nangunguna sa Bucks sa average na minuto, 3-point shots, assists at steals. Pangalawa naman siya sa scoring, kasunod ng kanyang running mate na si Giannis Antetokounmpo. Sa isang pahayag na inilathala ng NBA insider na si Chris Haynes, sinabi ni Lillard, "Nakakalungkot na may ganitong pangyayari na wala akong kontrol. Kasama ang medical staff ng Bucks, ang aming pangunahing layunin ay protektahan ang aking kalusugan at kaligtasan. Mahalaga sa akin ang basketball pero mas kailangan ako ng aking pamilya at mga anak. Pinapahalagahan ko ang mabilis na aksyon ng Bucks. Buong suporta at maagap sila sa buong prosesong ito. Umaasa akong malagpasan ito at maipagpatuloy ang aking career." Si Lillard ang pangalawang kilalang player ngayong season na na-sideline dahil sa DVT. Noong nakaraang buwan, si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs ay na-diagnose rin nito sa kanyang balikat matapos bumalik mula sa All-Star Game at agad ding pinatigil sa paglalaro sa natitirang bahagi ng season. Tulad ni Lillard, umiinom din siya ng pampanipis ng dugo, ngunit tiniyak ng mga doktor sa Spurs na walang pangmatagalang epekto ito sa kanyang kalusugan. Maraming players na rin sa NBA ang naapektuhan ng ganitong kondisyon noon. Kasama rito si Hall of Famer Chris Bosh na kinailangang tapusin ng maaga ang kanyang career matapos siyang ma-diagnose ng blood clots habang naglalaro para sa Miami Heat. Si Brandon Ingram na ngayon ay nasa Toronto Raptors ay nawala rin sa pagtatapos ng 2018-19 season dahil sa DVT habang naglalaro para sa Los Angeles Lakers noon. Samantala, si Ausar Thompson ng Detroit Pistons ay hindi rin nakalaro sa pagtatapos ng 2023-24 season dahil sa parehong issue. Karaniwan nang nabubuo ang DVT sa ibabang bahagi ng binti, kaya't hindi nakataka-taka ang pagkakadiagnose nito sa binti ni Lillard. Sa sumunod na balita, ang pagbabalik ni Jimmy Butler sa Miami ay hindi gaanong isang laro ng paghihiganti kundi isa pang batik sa biglaang pagbagsak ng season ng Warriors. Mula sa simula, nahuhuli na ang Golden State at hindi man lang lumapit sa Miami Heat kaya nauwi sila sa isang matinding pagkatalo na nagbigay ng iba't ibang babala. Ito ang pangalawang sunod na pagkatalo ng Warriors matapos silang talunin ng Atlanta Hawks na nagpapatuloy sa kanilang biglaang pagbabalik sa pagiging isang pangkaraniwang team. Natalo sila sa 3 sa kanilang huling 5 laro at ang laban na ito ay nagtapos sa isang hindi kasiyasyang resulta na may halong emosyon. 4 na players ng Warriors ang umiskor ng double figures, pinangunahan ni Jonathan Kuminga na may 15 puntos ngunit sila'y nadurog sa lahat ng aspeto. 2 pangalan ng tampok sa simula ng laro, Jimmy Butler at Andrew Wiggins. Kamakailan lamang na trade sila para sa isa't isa kaya't naging mahalagang bahagi sila ng laban. Hindi ito naging matinding tunggalian ngunit mas mahusay si Wiggins at nanaig ang kanyang team.
Natapos ang former NBA All-Star ng Golden State na may 10 puntos, 5 rebound, 5 assist, 3 blocks at 2 steals. Samantala, si Butler na nagsabing ito ay isa lang pangkaraniwang laro ay nakatanggap ng halo-halong palakpak at kantiyaw mula sa mga manonood. Nagtala siya ng 11 punto, 7 rebound, 2 assist at 2 steal sa loob ng 29 na minutong paglalaro. Ang pagkawala ni Stephen Curry ay palaging naglalagay sa opensa ng Golden State sa alanganin at ganun nga ang nangyari. Ngunit ano naman ang dahilan sa mahina nilang depensa? Matapos ang magkasunod na laban kung saan naging butas-butas ang kanilang depensa, napagtanto ng Warriors na kailangan nilang pataasin ang kanilang intensity, ngunit hindi nila ito nagawa. Dinurog sila ng Heat sa unang quarter at lalo pang uminit sa ikalawang quarter kung saan may kalamangan ng Heat ng 17 puntos. Ang starting guards na sina Tyler Herro at Alec Burks ay pinagsamang umiskor ng 23 puntos sa 8 sa 10 shooting, kabilang ang 5 sa 6 mula sa 3. Sa kabuuan nakapagtala ang Miami ng 55.8% from the field including 68% from distance. Sa kanilang huling 2 laro, pinayagan ng Golden State ang Hawks na umiskor sa 57% mula sa field kasama ang 41% mula sa 3-point range. Ang kanilang mahinang depensa ay nagiging pinakamalaking banta sa kanilang tsansang makaiwas sa play-in tournament ng NBA. Ang tanging positibong bagay para sa Warriors ay ang kanilang bench. Sa pangunguna ni na Buddy Hield, Guy Santos at Jonathan Kuminga, dinomina ng bench ng Warriors ang bench ng Heat na outscore sila ng 30 sa 2 puntos sa unang kalahati at 48 sa 24 na puntos sa kabuuan ng laro. Nagtala si Hield ng 10 puntos habang si Santos ay may 13 puntos kabilang ang 3 3-pointers. Sina Santos at Gary Payton ay ang tanging Warriors na umiskor ng hindi bababa sa 50%. Gaano ka negatibo ang naging pagkakaiba sa performance ng bench? Ang bench ng Golden State ay mas maraming na-score kaysa sa kanilang starters, 30 sa 10 puntos sa first half at 48 sa 38 puntos sa kabuuan ng laro. Para sa kanilang starters, ito ang isa sa pinakamalalang laro ng 2024-25 NBA season. Sa kabilang banda, isang tribute video ang ipinakita para kay Butler na tinanggap ng halo-halong reaksyon mula sa mga fans. Pinuri ni Heat coach Erik Spoelstra ang kakayahan ni Butler at kung paano siya umaangkop sa sistema ng Warriors. Ayon kay Spoelstra, ang estilo ni Butler ay kabaliktaran ni Stephen Curry, ngunit ang kanyang talino sa laro at kompetitibong espiritu ay tugma sa pilosopiya ng Warriors. Bagay siya sa estilo ng laro nila dahil siya ay halos kabaligtaran ni Steph, paliwanag ni Spoelstra. Pero ang kanyang basketball IQ at kompetitibong espiritu ay tugma sa kanilang pilosopiya. Lagi niyang natutuklasan kung paano maging isang mahalagang karagdagan sa team. Naging mahalagang bahagi si Butler sa Warriors, nagbibigay ng suporta kay Curry bilang isang pangalawang scorer at nag-aalok kay Draymond Green ng isang kasangga sa depensa. Samantala, sinabi ni Warriors coach Steve Kerr na hindi nila inasahan ang trade ni Butler, ngunit ito ay naging perpektong pagkakataon para sa kanilang team. Sa kabila ng emosyonal na pagbabalik ni Butler sa Miami, sinabi ni Spoelstra na lumipas na ang pinakamatinding emosyon, ilang buwan na ang nakalipas. Siyempre, magandang istorya ito para sa lahat. Pero nakatutok kami sa lahat ng pinagdaanan namin nitong huling 3 linggo, sabi ni Spoelstra. Sa totoo lang, ang pinakamalakas na emosyon ay noong huling bahagi ng Disyembre at unang bahagi ng Enero. Sa tingin ko, malayo na tayo mula sa ganong klaseng emosyon. Ano ang masasabi nyo sa pagbabalik ni Jimmy sa Miami, mga kaibigan?